Xiaoyi, huwag ka nang umiyak. Natatandaan mo pa ba ang mga sinabi ni Mami sa iyo? Kumuha ng litrato, sumakay sa malaking eroplano at hanapin si Daddy. Isabog ang mga abo ni Mami sa hardin ng mga bulaklak. Sa ganoong paraan, si Mami ay magiging munting bituin para bantayan si Xiaoyi. Napakabait talaga ni Xiaoyi. Sa susunod dapat makinig ka kay Daddy. Napakalumanay niyang tao. Aalagaan ka niya ng mabuti. Napakabuti. Ano bang nangyayari sa akin ngayong araw? Palagi na lang akong balisa. Mami! Mami, huwag kang mag-alala. Hahanapin ni Xiaoyi si Daddy at lalaki akong malusog at masaya. President, tungkol sa pagbubukas ng sangay ng kumpanya sa ibang bansa. Walang pagtutol ang Board of Directors, pero tungkol sa pananatili nyo doon ng matagal, hindi sila pumapayag. Walang karapatang magdesisyon ang iba sa mga sarili kong gawain. Sabihan ng airport na maging handa anuman ang oras. Daddy? Ang hirap kang hanapin na Xiaoyi. Bata, nagkakamali ka ng taong kinakausap? Hindi ako ang daddy mo. Pero sabi ni Mami, ang nasa litrato ang daddy ko. Ikaw nga ang daddy ni Xiaoyi. Zhongling? Ano ang binabalak mong gawin? Bitiwan mo ako. Ilang buwan na kitang hinahabol, pero hindi ka pumapayag. Dahil napakailap mo. Siguro nga ay tulungan na kita. Huwag kang mag-alala. Mananagot ako at pananagutan kita. Zhongling, nagagawa mo pa palang maglihim na nagkaanak ka ng ganito kalaking lalaki. Kuhang-kuha pa niya ang mga mata ko. Dati, sabi mo, papanagutan mo ako. Tapos iniwan mo ako para sumama sa ibang lalaki patungong ibang bansa. Ngayon naman ay ipinapakita mo itong bata sa harapan ko. Para sa iyo? Ano ba talaga ako? Wala akong anak. Nagkakamali ka ng tao. President, ang mukha ng batang amo ay kamukhang kamukha nyo po. Paano nyo pong masasabing hindi nyo siya anak? Ang pangalan ng daddy ko ay Nanfeng at ang pangalan ko ay Ziyi. Sabi ni Mami, ito ay... Alam ni Nanfeng ang ibig kong sabihin. Manahimik ka. Ang pangalan ko ay He Xiao at ako ang CEO ng He Group. Ang lalaking pinaglaruan lang niya, ang mahirap na si Jiang Nanfeng, ay wala na. Bumalik ka at sabihin mo sa babaeng iyon na hindi ko siya kinikilala. Isa kang anak sa labas. Kung gusto niyang buhayin ko ang batang iyon, siya mismo ang pumunta rito at magmakaawa sa akin. Pero hindi po makakapunta si Mami. Hindi siya makakapunta? Kung ganoon, sumunod ka na lang sa kanya. Ilabas niyo siya. Masamang daddy? Napakasamang daddy? Papasok pa rin sa Xiaoyi. Aha, alam ko na. Plan B, simulan na, simulan na, simulan na! Naghahanap ng tatay sa malaking halaga. Naghahanap ng tatay sa malaking halaga. Naghahanap ng tatay sa malaking halaga. Ang batang ito, bakit kamukhang kamukha siya ni He Xiao noong bata pa siya? Bata, kaninong anak ka ba?
Nasaan ang tatay mo? Lolo, siya po ang daddy ko. Talaga bang anak siya ni Hixiao? Ha ha ha. Tawagin mo akong lolo at sasamahan kitang hanapin ang daddy mo, okay ba? Talaga po? Lolo, lolo, lolo. Ha ha ha. Lingling, tingnan mo ito. Bakit may nakalaylay na sinulid? Sinulid? Ito ay ang kuwintas na matagal ko nang gusto. Napakahalaga ng kuwintas na ito. Siguradong matagal kang nag-ipon ng pera para rito. Di ba? Huwag ka nang bumili sa susunod. Napakahirap para sa iyong kumita. Ayokong napapagod ka ng ganyan. Basta't magustuhan mo ito, ayos na sa akin. Zhongling, ano ang nagtulak sa iyo na isiping? Kikilalanin ko ang anak mo? Hixiao, paano mo natitiis ang apo ko sa tuhod na nakalantad sa hangin sa labas? Kapag siya ay nagkasakit sa lamig, makakatikim ka sa akin. Anak siya ng masamang babaeng iyon. Hindi siya sa akin, lolo, nagkakamali po kayo. Ang nanay niya, siya ang tunay na may-ari ng kuwintas na iyon, hindi ba? Lolo, paano niyo po nalaman ang tungkol sa mami ko? Narinig ko lang, hindi ko pa siya nakikita. Gawin natin ito. Xiao Yi, isama mo rito ang mami mo at hayaan mo si lolo na makita siya. Ayos ba? Bakit hindi ka na makapagsalita? Tingin ko ay ang nanay mo ay sumama na sa isang matandang mayaman at iniwan ka na lang dahil ikaw ay palamunin. Nagsisinungaling ka. Hindi ganoon ang mami ko, hindi po. Wala kang karapatang pagsabihan ng mami ko ng ganyan. Nanfeng, simula noong sinundo ka namin pabalik sa pamilyang He, kailan ka pa nawalan ng kontrol ng ganito? Alam ko, nakalipas na mga taon, lagi mong tinatanggihan ang mga babaeng ipinapakilala ng iyong mga tito at tita dahil doon, malinaw sa akin, sa puso mo, siya pa rin ang tinitibok nito. Xiaoyi, Alam mo ba kung nasaan ang mami mo? Isama natin siyang umuwi. Ano sa tingin mo? Nasa langit na po si mami. Naging isang bituin na siya. Nasa langit na si mommy. Naging isang maliit na bituin na siya. anong ibig mong sabihin na nasa langit na si Mommy at naging isang maliit na bituin na siya? Sinasabi ko sa iyo, ang mga bata ay hindi dapat nagsisinungaling. Naiintindihan mo ba? Hindi nagsisinungaling si Xiaoyi. Si mommy ang nagsinungaling. Hindi pumunta si mommy sa panaginip ni Xiaoyi. Puro kasinungalingan ang lahat ng sinabi ni mommy. Wala na si mommy. Hindi na niya sasamahan si Xiaoyi. Ano ang sinabi mo? Wala na siya? Imposible. Paano siyang mawawala na lang? Sabi po ng doktor, mayroong malubhang sakit si Mami at hindi na siya gagaling. Madalas maagang nawawala ang mabubuti, pero ang mga masasamang damo, matagal mamatay. Malubhang sakit? Sa huling sandali? Sinasadya lang niya itong palabas para pilitin akong patawarin siya, di ba? Imposible! Bumalik ka at sabihin mo sa mami mo, kahit nasaan pa siya, magpakita siya agad sa harapan ko. Mami! Natatakot si Xiaoyi, Mami. Bata pa si Xiaoyi. Ano ba ang alam niya? Halika, kunin niyo si batang amo. Alam ni Lolo na hindi mo pa rin nakakalimutan ang batang iyon, mahirap lang itong tanggapin sa ngayon. Ang tao ay kailangang magpatuloy sa buhay at matutong magpalaya. Hindi niyo alam kung gaano kasama ang babaeng iyon, pati ang pag-arte na wala na siya, ay napakadali lang sa kanya. Kaya, alam ko ang ginagawa ko? Huwag na kayong makialam dito. Uncle Assistant, nagugutom na ako. Dito ka lang at maghintay sa akin. Ibibili kita ng pagkain. Mami, hindi mabuting tao si Daddy gaya ng sinabi mo, Mami. Kailangang maging between mo at laging samahan si Xiaoyi.
Hindi ba't ikaw ang nangunguna sa klase? Si Jiang Nanfeng? Bakit kanin lang ang kinakain mo? Hindi ka pa ba nakakain ng karne sa buong buhay mo? Heto, ililibre ka ni Young Master ngayon? Bakit hindi mo kinakain? Young Master Song, manglilibre ka ng pagkain. Pero ito lang, si Pamilyang Song, bangkarote na ba? Zhongling, ikaw. Anong ikaw? Makinig kayong lahat, simula sa araw na ito. Si Jiang Nanfeng ay nasa pangangalaga ko. Classmate na Nanfeng, ang mga pagkain ito ay niluto ng aming pinakamagaling na chef. Simula ngayon, ang pagkain mo ay sagot ko na. Hindi ka pa ba aalis? Gusto mo bang kainin ang tira niya? Zhongling, basta magpakita ka na ngayon. Para sa bata, maaari ko nang palampasin ang lahat ng ginawa mo noon. Young Master. Young Master. Tumakbong mag-isa si Batang Amo. Siguradong hinanap niya ang nanay niya. Sundan niyo siya ng palihim. Kapag nakita si Zhongling, ibalita mo agad sa akin. Maghanap ng taniman ng bulaklak. Maghanap ng taniman ng bulaklak. Gagawin nating maliit na bituin si Mami. Nahanap ko na. At maya-maya lang, ay magiging isang maliit na bituin na si Mami para samahan na si Xiaoyi. Sa oras na wala na si Mami, dapat magpakatatag si Xiaoyi. Hindi ka dapat agad iiyak. Mami, tingnan mo po. Hindi umiiyak si Xiaoyi. Matatag si Xiaoyi. Anak, huwag ka nang umiyak. Igaganti kita. Dahil pinatid mo ang anak ko, paparusahan kita. Heto ang sayo. Magkakaroon na rin ako ng Mami na makakasama. Mama, tingnan mo. May magnanakaw ng bulaklak doon. Sir President He, may nanggugulo po sa taniman ng bulaklak ng asawa ninyo. Hindi po kami basta-basta makapasok, kaya mabuti pang kayo na ang tumingin. Sino ang naglakas loob na gawin yan? Sino ang nangialam sa taniman ko? Lingling, Lingling. Napakalaki ng nangyari sa pamilyang Zhong. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ako si Pamilyang Zhong ikalawang binibini, at ikaw ay wala kundi isang mahirap na lalaki. Huwag mong sabihing iniisip mong, seryoso ako sa'yo? Kahit wala akong pera ngayon, pangako ko sa'yo, ibibigay ko ang buhay na gusto mo. Lingling. Huwag na tayong umalis ng bansa. Maari ba? Huwag mo akong tawaging Lingling. Ang palayaw ko, pamilya ko lang ang pwedeng tumawag niyan. Lingling. Umalis ka na. Lumayas ka na. Isa ka lamang laruan na binayaran ko para sa aliw ko. Isang asong gumagapang sa paanan ko. Anong nagbigay sa iyo ng karapatang mag-isip na dahil lamang sa isang asong gaya mo, iiwan ko ang mayayamang tagapagmana. Itinuring mo lang akong laruan. Pero mahal na mahal kita. Lingling? Lingling. Lingling, manatili ka lang dito. Kahit ano pa ang ituring mo sa akin, tatanggapin ko. Lingling? Lingling. 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 Bakit? Bakit? Bakit wala akong kahit ano? Bakit? Dahil pera lang ang mahal mo? Magiging mayaman ako. Dahil gusto mong maging tago at sunod-sunuran, gagawan kita mismo ng isang ginintuang hawla, panghabang buhay. Hindi ka na makakalabas.
President He, mula noong para sa iyong asawa ay binili niyo ang taniman ng bulaklak na ito, Wala na pong pinahintulutang pumasok. wala na po akong ibang magawa, kaya tinawagan ko na kayo. Naintindihan ko. Ako na ang bahala rito. Maari ka nang umalis. Mula nang bilhin ang lugar na ito, ngayon lang ako nakabalik. Maganda pa rin ito tulad ng dati. Ginoo, handa ka bang pakasalan ang babaeng nasa harap mo ngayon? Maghirap man o yumaman, sa sakit man o sa kalusugan, habang buhay, at hindi kailanman maghihiwalay. Opo, handa ako. Jianyi, Zhong ikaw. Handa ka bang magpakasal sa akin? Sa sakit man o sa kalusugan? Sa hirap man o sa ginhawa? Habang buhay at hindi bibitaw? Handa ako. Oo, handa ako. Kung gayon, ang ating kasal ay gaganapin dito, okay ba sa'yo? Hindi. Ang pangarap ko ay isang kasal sa Kastilyo. Marami akong pera, kaya ko itong bayaran. Hindi mo kailangang magtipid para sa akin. Zhongling, ang lugar na ito ay sa akin na. Hindi ko hahayaang sirain ito ng kahit sino. President, Bakit ka nandito? sinundan ko si Batang Amo dito. Naghuhukay siya roon, sabi niya ay gusto niyang si Mami ay maging munting bituin na. Hindi pa rin lumalabas si Miss Zhong. Posible kayang, Ham, Nakakatawa? Hanggang ngayon ay sinusubukan mo pa rin akong lokohin. Nagawa mo pang idamay ang bata. Napakahusay mo talaga. Mami, kailangan mong maging munting bituin. Naghihintay pa si Xiaoyi na alagaan ni Mami. Kayong mag-ina ay talagang parehong mahusay umarte. Ano ang laman ng bag na ito? Mga larawan na naman ba? Masamang daddy, ibalik mo sa akin si Mami. Ibalik mo na sa akin si Mami. Zhongling, ginamit mo pa ang bata para manggulo? Kahit ba ang lugar na ito ay ayaw mong iwan sa akin? Masamang tao ka. Ibalik mo sa akin si Mami. Bilis, ibalik mo sa akin si Mami. Huwag kang magdrama dito. Alam ko, nandito lang sa malapit ang mama mo at nanonood. Zhongling, kapag hindi ka nagpakita sa akin, hindi lang sa hindi ko siya kikilalanin, pababayaan ko pa siyang maging gaya ko noong bata pa ako. Pakalat-kalat sa kalsada, nakikipag-agawan ng pagkain sa mga asong kalye. Kapag pinaubayan na ni Xiaoyi si Mami sa lupa, magiging maliit na bituin na si Mami para samahan si Xiaoyi. Napakasama mong tao, ibalik mo na sa akin si Mami. Manang-mana ka nga sa nanay mong si Zhongling. Pareho kayong matigas ang ulo. Alam kong hindi pa wala si Zhongling. Pero kahit sabihin nating wala na talaga siya, pabalikin mo pa rin siya mula sa kabilang buhay. Hanggat hindi ko nakikita ang mama mo, huwag mong isiping makaalis ka. Wala na si Mami, wala na siya. Zhongling, napakahusay talaga ng pinalaki mong anak. Sabi mo wala na ang mama mo, di ba? Pwes, doon na rin ang punta mo. Sa kabilang buhay para samahan siya. Mami? Zhongling! Hindi! Huwag! Hindi! Hindi pa ako nakakabawi sa'yo. Kaya paano ka mawawala na lang basta? Mali ang sinabi ni Mami. Hindi ka mabuting tao. Isa kang masamang tao. Gusto lang ni Mami na ilibing sa paborito niyang lugar. Bakit mo ba siya pinipigilan? Galit ako sa'yo. Galit na galit ako sa'yo. Zhongling, kung hindi lang kita kilala ng husto, baka napaniwala mo na ako. Para lang linlangin ako? Pati ba naman peking abo ay inihanda mo pa? Ginagawa mo ang palabas na ito dahil lang sa gusto mong malaman. Kung mahalaga ka pa ba sa akin? Oo. Totoong nasa puso kita. Pero puro galit ito. Ito ang uri ng galit na gugustuhin kang tapusin at parusahan ng lubusan. Anong gagawin mo sa mommy ko? Ibalik mo na siya sa akin. Huwag ka nang magdrama. Ang mga pakulo ng mami mo ay hindi tatalab sa akin. Ang narito ay siguradong hindi si Zhongling. Mami,
Ito ang singsing na ibinigay ko sa kanya. Ito ang death certificate ni Mommy. Totoo pong wala na si Mommy. Hindi. Hindi pwedeng mawala ang aking lingling. Paanong nangyari ito? 5 taon kitang kinamuhian? 5 taon? Galit ako dahil niloko mo ako. Galit ako dahil iniwan mo ako. Pero kailanman ay hindi ko ginustong mawala ka. Jiang, tinatanggap mo ba ang babaeng nasa harap mo ngayon bilang iyong asawa? Sa hirap man o sa ginhawa, sa sakit o sa kalusugan, habang buhay, at hindi kailanman lalayo. Hindi. Lingling, akin si Zhongling. Walang pwedeng kumuha sa kanya. Wala. Lingling, huwag na nating iwan ang isa't isa. Pwede ba? Masama kang tao. Huwag mong hawakan ang mami ko. Kasalanan mo ang lahat, lumipad na palayo si Mami. Hindi na siya pwedeng maging munting bituin para samahan si Xiaoyi habang buhay. Mukhang, tinanggap na ni Nanfeng si Xiaoyi. Sa wakas ay maaari na akong maging malaya para hanapin si pamilyang He at pagbayarin siya. President, Imbestigahan mo ang mga nangyari kay Zhongling matapos siyang mangibang bansa. Isinulat ito ni Xiaoyi. Tungkol ito sa kanyang ina. Pakisuyo, alagaan mo siya para sa akin. Wow! Ang ganda naman ng mukhang ito. Cute na waiter. Anong pangalan mo? Miss, pakiusap naman, wag mo nang abalahin ang trabaho ko, pwede ba? Hoy, ako kaya siyang pangalawang anak na babae ng pamilyang Zhong. Masyado kang masungit ha, pero gusto iyan ni Miss. Simula ngayon, hindi lang sa school kita aabangan, pati dito sa trabaho mo pupuntahan kita, hanggang sa mapasa akin ka na. Nakita mo ba iyon? Siya ang magiging boyfriend ko sa hinaharap. Ang pangalan niya ay Nanfeng, ang aking Jiang Nanfeng. Siya ang pinakapaborito ko, ang pinakamamahal kong Jiang Nanfeng. Tingnan mo, cake na ako mismo ang gumawa. Maraming akong inilagay na paborito kong mangga sa loob. Napakasarap nito. Tikman mo dali. An masarap ba? Jiang Tumawag kayo Nanfeng. ng ambulansya. Nanfeng. Bilis, tumawag kayo ng ambulansya. Tumawag kayo sa 911. Patawad, Jiang Nanfeng. Gusto ko lang naman na makain mo ang paborito kong prutas. At samahan ako sa mga bagay na gusto ko. Hindi ko alam na allergic ka pala sa mangga. Sorry talaga. Hindi na talaga ako kakain ng mangga kahit kailan. Sabi mo sasamahan mo ako habang buhay, kaya sana naman ay tuparin mo ang pangako mo. Lingling mangga? Dapat noon pa kita sinamahan na kumain yan. Cute na waiter. Anong pangalan mo? Ang pinakamamahal kong Jiang Nanfeng. Inilagay ko dito ang maraming na paborito kong mangga. Samahan mo ako sa mga paborito kong gawin. Maliit na tanga? Tahan na, huwag ka nang umiyak. Seryoso ako sa mga pangako ko. Dahil nangako ako sa iyo,
Sasama ako sa iyo habang buhay. Saan ka man naroroon. Sasama ako sa iyo habang buhay. Saan ka man naroroon? Saan ka man naroroon? Dapat ay matagal na akong sumama sa iyo. President! Bilisan nyo, tumawag kayo ng doktor. Inatake ng allergy at nawalan ng malay si President. Daddy, may sakit po ba kayo? Hay nako, bakit mo ba ito ginagawa sa sarili mo? Wala na tayong magagawa, hindi na siya babalik. Wala nang ina si Xiaoyi. Gusto mo rin ba siyang mawalhan ng ama? Daddy, ayaw niyo na po ba kay Xiaoyi? Tama po ang sinabi niyo, Lolo. Ang hirap ng walang mga magulang, naranasan ko na iyon, kaya hindi ko hahayaang mangyari rin iyon kay Xiaoyi Lingling. Mukhang hindi ko natupad ang pangako ko. May nakain lang na masama si Daddy. Magiging maayos din ako pagkalipas ng ilang araw. Huwag kang mag-alala, Xiaoyi. Habang buhay na mananatili at sasamahan ni Daddy si Xiaoyi. President, ang tungkol sa pinapaimbestigahan nyo kay Miss Jong, nakuha ko na ang impormasyon. Sir President, yung tungkol sa pinapaimbestigahan nyo kay Miss Jong, may resulta na po. Base po sa records ni Miss Jong, totoong nasa malalang stage na ang sakit niya. Dahil hindi na agapan ang gamot, ay nawala na po siya. At ayon din po sa mga kapitbahay, ang naging buhay ni Miss Jong ay naging napakahirap. Pero ang sabi niya, Bakit mo naman naisip na dahil lang sa isang hamak na aso, ay tatalikuran ko na ang mayayamang lalaki? paano siya nawalan ng pera? Kinausap po namin ang mga kapitbahay at sinabi nilang lahat, mula nang umalis si Miss Jong sa bansa, lagi lang siyang nag-iisa na nagpapalaki kay batang amo. At sa tabi ni Miss Jong, wala siyang naging ibang lalaki kailanman. Dapat ay naisip ko na agad na yung masasakit na salitang binitawan niya ay para lang hindi ako madamay. Dapat ay ginawa ko ang lahat para pigilan siyang umalis. Nanfeng, patawad po. Daddy, huwag ka nang umiyak. Hindi kailanman nagtanim ng galit si Mommy sa'yo. Lolo, pakihanda ang listahan ng mga bisita. Iimbitahan ko sila sa aking kasal. Ano? Magpapakasal ka? Sige, mabuti iyan. Kailangan na nating magpatuloy sa buhay. Buti naman at nakabitaw ka na. Kailangan din ng mag-aalaga kay Xiaoyi. Sinong dalaga ang napusuan mo? Agad kaming pupunta doon para mamanhikan. Huwag na po. Habang buhay, si Lingling lang ang tanging mamahalin ko. Ang asawa ko ay walang iba kundi siya. Hindi ba't wala na siya? Ibig bang sabihin, pakakasalan mo ang taong wala na rito? Nangako ako sa kanya na ihahanda ko ang isang parang pangarap na kasal. Papatayuin ko si Lingling sa tabi ko at isusuot ang singsing sa kanya. Kapag kinasal na tayo, dapat may magandang dapit hapon sa langit, habang dahan-dahan akong naglalakad patungo sa iyo. Lingling, narito na ako para pakasalan ka. Jiang Nanfeng, sa wakas, akin ka na. Sakay na ang bride. Binabati po namin ang Young Master at ang Young Madam sa inyong pag-iisang dibdib. Binabati po namin ang Young Master at ang Young Madam. Sana ay tumanda kayong magkasama.
Uy, Jiang Nanfeng. Balak mo bang ako pa ang magkabit ng sarili kong seatbelt? Paano ko naman hahayaang ang aking young mistress? Ang mismong magkabit ng seatbelt? Mahal kong young mistress. Ngayon, ayos na ba? Ganyan dapat. Yiyi, pasensya na kung naabala kitang samahan ako pabalik ng bansa. Kapag nakita na natin si Lolo, sasabihin ko agad sa kaniya ang tungkol sa kasal natin. Huwag kang mag-alala. Kapag kasal na tayo, mababawi ko na sa tito at tita ko ang buong mana ni Daddy. Pagdating ng panahon, ako at ang mamanahin ko ay magiging sa iyo na. Ang gusto ko lang ay, ang tapusin ka. Kaninong sasakyang pangkasal iyan? Para iyan sa paghingi ng kamay ng babae, parang mga tao iyan ni Pamilyang He. Sir, hindi po kayo nagkakamali. Ito nga po ang pangkat ng sasakyan ni Pamilyang He. Ngayon po ang kasal ng bunsong amo. Ikakasal na ang hamak na iyon? Hindi ko lang alam kung sinong mayamang babae ang minalas ng ganoon. Yi? Dadalhin kita sa isang masayang lugar. Sundan mo ang sasakyang iyon, pupunta tayo roon para batiin ang taong iyon. Alam niyo ba kung sino ang magiging may bahay ni Pamilyang He? Napakalihim ng tungkol dito. Nireserba ni President He ang pinakamahal na party hall para lang gawa ng bride ng isang tila panaginip na kasalan, tiyak na hindi siya ordinaryo. Ipinapakilala ang ating bride. Ang kasal ko, dapat ay ganito. Sisindi ang malalaking ilaw, susuot ako ng mermaid gown, at pagkatapos ay kakapit ako sa braso mo, sa harap ng mga magulang at ate ko, at dahan-dahan. Kasama ka, ay maglalakad tayo patungo sa asul na kastilyong iyon. Ito? Isa itong projection. Nagpakasal talaga si President He sa isang taong wala na. Salamat sa inyong pagpunta sa aking kasal. Tulad ng nakikita ninyong lahat, ang aking asawa ay wala na. Kaya para sa seremonya ngayong araw, isang projection muna ang papalit sa aking asawa. Lingling, patawad, hindi ko nahanap ang iyong mga magulang at ate, kaya hahayaan ko na si Xiaoyi ang pumalit muna para sa iyong pamilya. Bakit? Ikinakasal ang ikalawang anak ng Pamilyang He? At bilang panganay na kapatid, bawal ba akong pumunta? Sir, ang pagbalik niyo ng lihim sa bansa, alam ba ito ng inyong lolo? Binabantaan mo ba ako? Mukhang hindi sila magkasundo, at hindi pala buo ang Pamilyang He. Hayaan na lang natin. Kahit galing ako sa mayamang pamilya, at mausisa sa kasal ninyong mga karaniwang tao, mayroon pa rin akong respeto. Dahil ayaw ng may-ari. Umuwi na lang tayo. Isa lamang siyang anak sa labas. Nandito pa ako, kailan pa ang Pamilyang He, naging nasa ilalim ng kaniyang desisyon. Yang mistress po. Ginoong He, handa ka bang pakasalan ang babaeng nasa harap mo para maging asawa mo sa hirap man? Sa anumang hamon ng buhay, sa hirap o ginhawa, pakakasalan ko si Zhongling bilang asawa ko. Panghabang buhay at hindi kailanman magbabago ang puso ko. Ngayon, nais kong ang bawat uncle ang maging saksi, simula sa araw na ito. Siya na ang asawa ko, si He Xiao. Ilalagay ko ang kanyang alaala sa dambana ng Pamilyang He at ang pangalan niya, pati na ang sa anak kong si He Ziyi, ay isasama ko sa talaan ng ating angkan.
Kalokohan! Hishaw, pakakasalan mo ang isang wala na dito sa harap namin ngayon. Pinapahiya mo ng husto ang pamilyang He. Nagawa mo pang isipin na ibigay sa kanya ang posisyon ng matriarka ng pamilyang He. Napakawalang kuwenta nito. Ang pamilyang He ay kilala sa buong syudad ng Huajing bilang isang maimpluwensyang pamilya. Tapos isasama mo siya sa dambana natin? Huwag mo nang pangarapin. Paano kung ipagpilitan ko ito? Kung ganoon ay umalis ka na sa pamilyang He. Hindi lang ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang He. Ang ibig po bang sabihin ng uncle ay ang kuya kong gumawa ng malaking gulo at dahil sa takot ay tumakas papuntang ibang bansa? Nasaan ang kasal ng bastardo na iyan? Naroon iyon. Alam naman ninyo na si Heling Joe ay walang silbi. Kung hindi, bakit nyo pipiliin na? Ako ang humawak ng kumpanya? Sa henerasyon ng He Group, ako lang na si He Xiao. Ang tanging makakakontrol sa He Group. Napakayabang mo talaga. Hindi ako naniniwalang. Ang He Group ay hihinto. Kapag nawala ka, ngayon din ay tatanggalin kita sa iyong posisyon sa He Group. Tingnan natin kung makapagmayabang ka pa. Ano ang balak mong gawin? Huwag po kayong matakot, mga lolo. Mayroon lang akong nais ipakita sa inyo. Ikaw, anong balak mong gawin? Naglakas loob kang imbestigahan kami. Talagang inimbestigahan mo kami. Lahat ng narito ay may mga itinatagong dumi. Hindi ko kayo gagalawin, ngunit gusto ko lang sabihin na maaari kayong magsilbing dekorasyon ng pamilyang He at mananatili lamang kayong dekorasyon ng pamilyang He. Ikaw. Elder brother, huwag ka lang maupo riyan. Magsalita ka naman. Ang apo ninyong si He Xiao, kasama ang asawang si Zhongling, at ang anak na si He Ziyi, ay magbibigay pugay at magsisilbi ng tsaa kay Lolo. Lolo, wala na po si Mami. Kaya ang tsaa niya po ay si Xiaoyi na ang magsisilbi para sa kanya. Ang apo sa tuhod at ang manugang na ito ay tinatanggap ko na. Si He Changrong simula ngayong araw. Walang sino man ang pwedeng magsalita ng masama. Lingling. Simula ngayon, ikaw na ang aking asawa. Ang singsing na ito, pangako ko na ako mismo ang magsusuot nito sa iyo at gagawin ko iyon. Ang aking butihing kapatid. Akin pong mabait na nakababatang kapatid na lalaki. Bilang iyong kuya, hindi sa pinagsasabihan kita, Ngunit Jiang ang Nanfeng. magpakasal sa isang taong wala na. At saang kapilya pa to gaganapin? Bakit siya naririto? Huwag mong Dapat ay nasa sabihin. sementeryo ka. Siya ba ang nakababatang kapatid na lalaki ni Heling Joe? Ganoon ba? Para naman ako at itong magiging ate mo ay makapagbigay ng galang sa kanya. Saka isa pa, paano mo balak makasama ang asawa mo sa isang kwarto? Sige na, ikwento mo naman sa akin. Ang kasal na ito, inihanda niya pala para sa akin. Nung nagkunwari akong wala na, ginawa ko iyon dahil ayaw ko silang madamay ni Xiaoyi sa gulo na pinagdadaanan ko. Ang iyong record sa ospital, ang mga medikal na dokumento, at ang lahat tungkol sa pagkawala mo ay naayos ko na. Wala kaming iniwang bakas, maging ang katunayan at ang abo ay naibigay ko na kay Xiaoyi. Tungkol sa balita ng iyong pagkawala, siguradong walang sinuman ang maghihinala. Ngunit ang tatay ni Xiaoyi, hindi pa naman niya ito kailanman nakita. Talaga bang aalagaan niya ang bata ng mabuti? Iwan mo na lang muna si Xiaoyi dito sa akin. Balikan mo na lang siya kapag tapos ka ng maghiganti. Maaari namang ganoon ang gawin. Hindi mo lang alam, isang napakabuting tao ni Nanfeng. Siguradong magiging mahusay siyang ama. Si Heling Zhao ang dahilan kung bakit nawala ang aking mga magulang at kapatid. Sa pagbabalik kong ito, sisiguraduhin kong pagbabayarin ko siya sa lahat ng kanyang ginawa. Pero alam kong hindi hihinto si pamilyang He ng basta-basta.
Kaya ang pag-aakalang wala na ako, ang tanging paraan para protektahan siya. Tauhan pala ni pamilyang He si Jiang Nanfeng. Sadyang malupit ang tadhana. Dahil dito, hindi na ako dapat muling masangkot pa sa kanya. Kumusta po kayo? Ako po si Luo Yi, ang fiancé ni Ling Zhao, ang iyong magiging ate. Luoye. Mula siya sa marangyang pamilya, mula sa pamilya ng Luo. Hindi kaya ito. Ay ang tanyag na pamilyang Luo family? Daan-daang taon nang namamayagpag ang pamilya Luo. Hindi mabilang ang kanilang yaman. Nung mga nakaraang taon, pumanaw na ang tagapagmana at naiwan ang lahat ng ari-arian sa kaisa-isang anak na babae. Siya na nga kaya iyon? Isang malaking karangalan na mapakasalan ng tagapagmana ng Luo family para sa pamilyang He Group. Elder brother, ang panganay mong apo, ay sadyang napakagaling. Mami? Mami! 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 Sobrang miss ka na ni Xiaoyi. Nararamdaman kita. Ikaw nga talaga si Mommy. Hindi na nanaginip si Xiaoyi. Kaninong bata ito? Bakit tinatawag kang mommy? Handaan ito para sa iyong pamilyang He. Kung ikaw man ay hindi nakakaalam, paano ko siya makikilala? Nagkakamali ka lang. Hindi mo ako ina at hindi kita kilala. Huwag mo na akong tatawaging ganyan uli. Ikaw talaga ang mommy ko? Ikaw si Mommy. Hindi magkakamali si Xiaoyi. Dahil ba hindi ko nilagay ang iyong abo sa may hardin? Mali po si Xiaoyi. Galing sa marangyang pamilya si Yiyi. Paanong magkakaroon siya ng batang ligaw na gaya mo? Saan galing ang batang ito? Bitawan mo siya agad. Wala talagang modo ang batang walang nanay. Ngayon ako na ang tuturo sa iyo ng leksyon para sa nanay mo. Tama na. Sumama ka sa akin. Sino ka ba sa akala mo? Bakit naman ako sasama sa iyo? He Xiao, saan ka pupunta? Bitawan mo si Yiyi. Siya ang asawa ng kuya mo. Ano ba talagang balak mong gawin? Hindi pa naman kayo kasal. Kung anong gusto ko, gagawin ko. Sa tono ng pananalita niya, huwag mong sabihing si ikalawang senyoritong He ay may gusto kay Binibining Luo? Ang balita ay tanging si unang sangay ng pamilya Luo lang ang may karapatang magmana ng ari-arian. Sa henerasyong ito, si Binibining Luo lang ang nag-iisang tagapagmana, sinong hindi magkakagusto riyan. Pero hindi naman pwedeng basta na lang agawin. Tama na. Ang kahihiyan ng pamilyang He. Sa tingin nyo ba ay may karapatan kayong panoorin? Lahat kayo lumayas. Alis. Alis. Elder brother, kapag hindi pa natigil ito, ang reputasyon ng pamilyang He ay tuluyan ng mawawala. He Xiao, tumigil ka. He Xiao, Jiang Nanfeng. Xiao, naririnig mo ba ako? Isa kang hamak na bata. Kapag hindi ka sumunod, palalayasin kita sa lalong madaling panahon. Sobrang yabang mo. He Xiao, may gana ka pang saktan ako. Huwag kang sumunod. Zhongling, ano ba talagang gusto mong gawin? Sir, ako si Luo Yi. Hindi kita kilala at mas lalong hindi ko alam kung sino ang Zhongling na tinutukoy mo. Inamin ko, mali ako sa pakikipagtulungan sa kuya mo na pagtawanan ka, kaya pakiusap, bitawan mo na ako. Luo Yi? Isang noble ng Luo family? Nakaka-impress na naisip mo yan. Paano ang anak ng Luo family ay magkakagusto kay He Ling Zhao na isang walang kwentang tao? Ano to? Kawang-gawa. 5 taon na ang nakakalipas noong iniwan mo ako, ngayon naman ay nagpanggap kang wala na para lokohin ako? At tinalikuran mo pa ang anak ko? Sa tingin mo ba ay hahayaan ko lang to nang hindi ka pinagbabayad? Iyon pala, sobrang galit mo sa akin. Akala ko noong una ay kaya mong kalabanin ang buong pamilyang He para sa akin. Nakakatawa naman. Ang apelyido ko ang nagbibigay sa akin ng karapatang gawin ang gusto ko.
Kaya kong gawin ang lahat at gustuhin ang sinumang naisin ko nang hindi kailangang magpaliwanag sa iyo. Gaya pa rin ng dati, ang yabang mo pa rin. Kahit hindi mo aminin, ang mga alaala ng pagsasama natin noon ang aamin para sa iyo. Ishaw, anong ginagawa mo? Ano sa tingin mo? Sa ginawa mo noon, kailangan ko pa bang tulungan kang makaalala? Ayos na ito? Habang buhay nang mananatili sa katawan ko ang bakas ng iyong kagat. Habang buhay ka nang nakatadhanang maging tao ni Zhongling. Paano nangyari ito? Bakas lang ito ng kagat. Bakit ito naging peklat? Nakita mo na ang dapat at hindi mo dapat makita. Ngayon, pwede ka nang umalis. Pwedeng mabura ang bakas ng kagat, pero ang DNA ay hindi nagsisinungaling. Sige, Hishaw, makuha ka sa tingin. Inamin ko na ako si Zhongling. Ano naman ngayon? Ano naman? Dapat sa iyo ko tinatanong iyan. Noon, nakita ko lang na may maganda kang mukha. Kaya gusto lang kitang paglaruan. Matapos ang laro, natural lang na itatapon na kita. Paglaruan? Kung paglalaro lang ito? Bakit mo ako niyayang magpakasal? Kung paglalaro lang ito? Bakit mo ako binigyan ng anak? Ang mga iyon ay bunsod lang ng damdamin, isang maliit na laro lang ang lahat. Hindi mo naman siguro sineseryoso, di ba? Tungkol naman sa batang iyon, nagsisi ako ng sandaling isilang siya, kaya naman, nagplano ako ng peking aksidente para maloko kayong mag-ama. Hindi ito maaari. Mahal mo ako? Mahal mo ako. Sabihin mong mahal mo ako. Sabihin mo. Sabihin mo. Mahal na mahal pala ako ni ikalawang senyoritong He. Dapat noon mo pa sinabi. Kung alam ko lang na ikaw ang batang amo ng pamilyang He, noong niloko kita, dapat mas ginalingan ko pa ang pagpapanggap ko. Pero dahil gustong-gusto mo ako, second young master. Kung magsisisi man ako ngayon, hindi pa naman huli ang lahat, di ba? Ang pinakaayaw ni Jiang Nanfeng ay ang babaeng mukhang pera. Kung hindi ko man magawang itigil ang nararamdaman niya, gagawin ko na lang ang lahat para kamuhian niya ako. Dahil yan ang gusto mo? Ibibigay ko ang hiling mo. Lagot, sineryoso niya. Anong ginawa mo sa akin? Tinurukan kita ng malakas na pampamanhid. Kailangan mo munang kumalma ngayon. Pagkatapos ng isang oras, mawaala na ang bisa niyan. Ituring mo na lang ang mga nangyari noon na para lang isang panaginip. Mas mahal ko ang kuya mo kaysa sa iyo. Mula ngayon, ako ay ang iyong hipag na lang. Naintindihan mo ba? Bakit siya nandito? Kailan pa siya dumating? Tungkol sa atin, gaano kaya ang narinig niya? Anong nangyari sa kanya? Hindi mo ba nakikita? Napigilan ko na siya. Galing din naman ako sa Luo family.
Kaya kahit papaano ay may kakayahan akong protektahan ang sarili ko. Dinala ako ng kapatid mo sa kwarto at ikaw naman ay nakikinig sa labas. Kayong dalawang magkapatid, pinagtutulungan niyo ba akong subukan? Hindi. Bakit naman ako makikipagtulungan sa anak sa labas na iyan para subukan ka? Kakarating ko lang din. At magliligtas na sana ako sa iyo kaso bigla mo nang binuksan ang pinto. Wala ka talagang silbi. Ganito ang trato sa akin ng pamilya mo. Ayoko nang magpakasal sa iyo. Yiyi, makinig ka muna sa paliwanag ko. Yiyi. Hinding-hindi ko hahayaang parang walang nangyari, lalong hindi ako papayag na mapakasal ka kay Healing Joe. Sa buhay mong ito, sa susunod mong buhay at maging sa kabilang buhay, sa akin ka lang. Simula sa araw na ito, ako na ang madam ng bahay na ito. Kailangang makinig kayong lahat sa akin. Maliwanag ba? Opo, young madam. Mabuti. Bumalik na kayo sa trabaho. Sa dami ng taong nakatingin, wala siyang magagawa sa akin. Mas mahalaga pa rin ang trabaho. Ang liwanag ng araw, pero bakit para siyang multong hindi ako tinatantanan? Napakawalang kuwenta talaga. Young madam, ito po ang opisina ni Panganay na Mas. Ipinag-utos po ng amo na kapag wala siya, walang kahit sinong pwedeng pumasok dito. Hindi ko lang masaulo ang daan. Nasaan ba ang kwarto ko? Ang kwarto po ni young madam ay narito po. Masyadong binabantayan ni Heling Zhu ang kanyang opisina. Siguradong narito lang ang hinahanap ko. Kailangan kong makahanap ng pagkakataon para makapasok at makapaghubog. Bakit? Balak mo na naman bang gamitin ang taktika na to? Wala ka na bang ibang paraan? Ikaw, Hixiao, ibaba mo ako. Hixiao, anong ginagawa mo? Anong sa tingin mo? Nandito tayo sa kama. Ano pa ba ang gagawin ko sa'yo? Pumayag na ang lolo mo na maging hipag mo na ako sa lalong madaling panahon. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Pagmamayari ka ni He Xiao, habang buhay. Isa lang ang magiging titulo mo, ang pagiging babae ni He Xiao. Hixiao, wag mo nang lokohin ang sarili mo. Niloloko ang sarili? Dati palagi mo akong tinatanong kung ano ang pakiramdam ng tumitibok ang puso. Jiang Nanfeng. Sa akin ba? Tumitibok ba ang puso mo para sa akin? Hindi lang katawan mo ang gusto ko. Gusto kong pati ang puso mo ay para sa akin. Hindi ko alam kung kailan pa nagsimula, pero tumitibok na lang ito para sa iyo. Pero ikaw, nangako kang magiging responsable ka sa akin, pero iniwan mo ako at nagpunta sa ibang bansa? At ginamit mo pa ang pagkawala mo para lokohin ako. Sa loob ng maraming taon nating pagkakalayo, maraming beses kang nagpakita sa akin. Pero ako, sa bawat pagkakataon, sa isang kurap lang ng aking mata, naglalaho ka na. Sana sa bawat pagpapakita mo, manatili ka naman ng mas matagal. Kahit imahinasyon lang ito. Tama na. Sabi ng tama na. Tumigil ka na. Hindi ko alam kung hindi ba sapat ang galit ko o baka hindi sapat ang pagmamahal ko. Zhongling, kung lolokohin mo ako, lokohin mo na lang ako muli. Jiang Nanfeng, itong ginagawa mo, sulit ba ito?
Yang madam, nakalipat ka na ba ngayong araw? Kaninang umaga pa po nakalipat. Bantayan mo siyang mabuti at agad na i-report sa akin ang anumang mangyari. Yiyi, nandyan ka ba sa loob? Yiyi. Nasaan ang susi? Halika rito at buksan ang pinto. Nandito na si Heling Zhao. Umalis ka dyan. He Xiao. Tia, bakit hindi ako pwedeng magpakasal kay Heling Zhao? Mahal niya ako at siguradong magpapakasal ako sa kanya. Hindi niya habol ang mana ni Daddy. Ang kasal na ito ay itutuloy ko kasama si Heling Zhao. Kahit ibigay ko pa ang lahat ng mana ni Daddy kay Heling Zhao, handa akong gawin iyon. Napakadaling linlangin ng taong bulag sa pag-ibig. Yiyi, wala bang tiwala si Tia sa akin? O baka gusto mong ako mismo ang kumausap kay Tia? Gabi na. Kailangan ko nang magpahinga. Kaya huwag mo muna akong istorbuhin. Sige, magpahinga ka na ng mabuti. Hindi ko talaga inaasahan na ganoon kahusay ang pag-arte mo. Nasiyahan ka ba kanina? Sayang naman talaga. Naging masyado akong malupit kanina, pero hindi man lang pumasok ang kuya. Lumayas ka. Zhongling, wala naman akong pakialam kung magkasama kayo ng kuya ko. Hindi mo man lang ba kayang ngumiti sa akin? Zhongling, sa 5 taon na nagkahiwalay tayo, palagi kitang iniisip. Bumalik ka na sa akin, kailangan ni Xiaoyi ng tatay, at mas kailangan niya ng nanay. He Xiao. Masyadong matindi ang pagmamahal mo. Natatakot akong mahulog ng tuluyan at malunod sa nararamdamang ito hanggang sa tuluyan ko nang makalimutan ang katarungang dapat makamit para sa aking mga magulang at kapatid. He Xiao. Tapos na tayo at wala na tayong utang sa isa't isa, umalis ka na. Anong ibig mong sabihin sa tapos na tayo? Ilang taon tayong nagsama at nagkaroon pa tayo ni Xiaoyi? Ngayon sabihin mo sa akin? Sabihin mo sa akin, paano naging tapos na ang lahat? O ngayon? Hinding-hindi ako papayag na dahil sa iyo ay isusuko ko ang pagpapakasal sa kuya mo. Lalong hindi ako pakakasal sa iyo. Tapos na tayo. Kaya kalimutan mo na yan. Nakabalik na ako sa pamilyang He. Ako na sa pamilyang He ang tunay at legal na tagapagmana. Ang buong pamilyang He ay nasa mga kamay ko na. Sino ba ang Healing Zone na iyan? Ipinanganak lang siya sa pamilyang He at lumaki sa pamilyang He. Anong wala sa akin na nasa kaniya? Bakit siya ang pinili mo at hindi ako? Dahil gusto mong malaman, sasabihin ko sa iyo. Oo. Nakabalik ka na sa pamilyang He. Pero lumaki ka sa squatters area at ang mga taong nanggaling sa ganoong lugar, ilang ba ang matitino sa inyo? Ngayon sa buong pamilyang He, bukod kay Elder He, ilan ba ang talagang sumusunod sa iyo? Sino ba talaga ang itinuturing kang kapamilya? Lahat ng narating mo ngayon ay galing lang kay Elder He. Kung naibigay niya sa iyo, maibibigay rin niya iyon kay Healing Zhou. Ang singsing na ito ay para kay Jiang Nanfeng. Hindi para sa iyo, He Xiao. Simula ngayong araw, ikaw si He Xiao at ako si Luo Yi, pakakasalan ko ang kuya mo at magiging isang mabuting hipag sa iyo. Gusto mong pakasalan si Healing Zhou at maging hipag ko? Hanggat narito ako sa pamilyang He Xiao, huwag mong asahan na mangyayari iyan.
Sandali lang. Teka lang. Anong problema? Huwag mong isipin na porket nagbago ang isip mo, ay papayag na ako. Ano ba ang dapat kong gawin para lubayan mo na ako? Anong sinabi mo? Nagsusumamo ako sa iyo. Pakawalan mo na ako. Hayaang matuloy ang kasal ko sa nakatatanda mong kapatid. Nagmamakaawa ka sa akin? At dahil pa talaga kay Healing Zoe? Kailan pa nagmakaawa ang isang Zhongling sa ibang tao? Ganoon mo ba talaga siya kamahal? Maghanap ka ng kahit ano at balutin mo iyang kamay mo. Huwag mong dumiin ang kwarto ko. Kung gusto mong lubayan kita? Sige, hindi ba't niloko mo ako at sinabing wala ka na? Kapag wala ka na talaga, tsaka kita lulubayan. Sige. Malapit na. Ang singsing. Ibinigay sa akin iyan ni Lingling. Hindi ko pwedeng maiwala ito. Young Master, lumalakas na po ang ulan. Pumasok na po kayo sa loob. Ako na po ang maghahanap ng singsing para sa inyo. Ako ang nakawala nito, kaya bakit ikaw ang maghahanap? Kailangan kong ako mismo ang makahanap nito. Umalis ka sa harapan ko! Aking mahal na nakababatang kapatid na lalaki, ano ba itong ginagawa mo? Singsing lang naman iyan. Kung nawala, ay di bumili ka na lang ng bago. Alam ko na, nanghihinayang ka ba sa pera? Ilang taon ka na ring nakabalik dito sa loob ng maraming taon. Pero bakit hanggang ngayon, ay hindi mo pa rin maalis ang ugali mong parang pulubi? Kahit pa isa kang uli lang walang kwenta, ngunit dahil naging nakababatang kapatid na lalaki kita sa loob ng mahabang panahon, ang perang ito ay balato na ni Elder Brother sa iyo. Anong balak mong gawin? Ako pa rin ang iyong Elder Brother. He Xiao. Ako ang iyong Elder Brother. Bakit mo nagagawang sakta ng sarili mong Elder Brother? Talagang dapat lang sa'yo yan. Mami, pwedeng pumasok si Xiaoyi? Mami, pwede po bang pumasok si Xiaoyi? Mami, miss na miss ka na po ni Xiaoyi, Mami. Bakit po kayo umiiyak? Hindi umiiyak si Mommy. Lumabas lang ako kanina. At dahil sobrang lakas ng hangin sa labas, napuling lang ang mga mata ko. Hihihipan po ni Xiaoyi ang mga mata ni Mami. Nung mga araw na wala si Xiaoyi sa piling ni Mommy, ayos ka lang ba? Gusto mo ba ang daddy mo? Kapag wala si Mami, hindi naging maganda ang lagay ni Xiaoyi. Kahit kahapon, ngayon, o bukas, araw-araw na iniisip ni Xiaoyi si Mami. Kaya hindi po ako masaya. Yung pagpapanggap po ni Mami na hindi kilala si Xiaoyi ay dahil may mabigat kayong dahilan, di ba? Sabi ni Daddy, ayaw na raw po tayo ni Mami kailanman. Sabi ni Daddy na hindi na po kami kailangan ni Mommy. Hindi iyon totoo, di ba? Talagang matalino ang aming si Xiaoyi Mei. Napakahalagang gagawin si Mommy. Hindi dapat malaman ng ibang tao ang ugnayan ni Mommy kay Xiaoyi. Kung ano ang dahilan, hindi pa ito masasabi ni Mommy kay Xiaoyi. Alam ni Xiaoyi na hindi kailanman matitiis ni Mommy si Xiaoyi sa ibang bagay. Kung hindi sasabihin ni Mommy, hindi na po magtatanong si Xiaoyi. Mommy, inaantok na po si Xiaoyi. Palihim na sinasiraan ni Daddy si Mommy. Ayaw po siyang makatabi sa pagtulog ni Xiaoyi. Ngayong gabi po ba ay pwedeng makitabi si Xiaoyi kay Mommy? Gusto rin ni Mommy na makatabi sa pagtulog si Xiaoyi. Pero dito sa lugar na ito, kailangang magkunwari tayong hindi magkakilala. Nakalimutan na ba ni Xiaoyi iyon? Naintindihan na po ni Xiaoyi.
Good night na po, Mami! Hishaw, walang hiya ka. Ako pa rin ang kuya mo. Isusumbong talaga kita kay Lolo para maparusahan kanya ng husto. Aray, ang bewang ko? Ang bewang ko. Ungas ka, hindi ka ba marunong mag-ingat? Aray, ang bewang ko. Ang sakit ng bewang ko. Engot ka ba? Hindi ka ba marunong mag-ingat? Hishaw, walang hiya ka talaga. Maghintay ka sa akin. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Ikuha mo ako ng gamot. Papa, bakit ang sabi ng mga tao sa labas na ang gatas na gawa ng Jong Group ay may halong mapanganib na kemikal? Sinasadya ba ng kung sino nasiraan ang Jong Group? Wala na, tapos na ang lahat. Ling-ling, tandaan mo, ang kamalasang nangyari sa pamilyang Zhong ngayon ay dahil lahat sa pakana ni Heling Zhao. Ngayon ay umalis ka na ng bansa at bumalik ka na lang kapag ayos na ang lahat. Hindi. Hindi ako aalis. Papa, hindi ako aalis. Mananatili ako rito. Ling-ling, tandaan mo ito? Kapag nahanap mo ang formula na may opisyal na marka ng pamilyang He, mapapatunayan mo ang kawalang sala ng pamilyang. Zhong, umalis ka na. Anong ginagawa mo? Zhongling? Anong ginagawa mo rito? Pinapunta ako rito ni Ling Zhao para maghanap ng ilang mga dokumento. Naghahanap ng mga dokumento? Naghahanap ka ng hindi binubuksan ng ilaw. Sinong niloloko mo? Sabihin mo, ano ba talaga ang kailangan mo? Narito lang talaga ako para sa mga dokumento. Bahala ka kung hindi ka maniniwala. Nasa ibaba lang si He Lingzhou? Wala ba siyang sariling paa? Para utusan ka pa na kumuha ng dokumento. Gusto mo bang tawagin ko siya rito at tanungin mismo? Wala naman ang nakakatandang Panginoon sa opisina. Bakit bukas ang pinto? Sa totoo lang, ako. May tao ba sa loob? Nakapagtataka. Nakakita pa ako ng anino doon kanina. Paanong nawala ito? Mali lang ba ang nakita ko? Sino iyan? Sino ang nandoon? Batang Master Son, anong ginagawa mo rito? Ang library ni panganay na Master ay bawal pasukin ng kahit sino. Ang kotseng laruan na binili ni Lolo ay gumulong papasok dito. Kung napaka-importante ng library ni Tio, bakit ito nakabukas? Sa susunod, sabihin mo kay Tio na ilak ng mabuti ang pinto. Sige po, tayo na. Talaga namang maparaan ng batang iyon. Siyempre naman, tignan mo muna kung kaninong anak siya. Nasaktan ka, dadalhin kita sa ospital. Huwag na po kayong mag-abala. Pangalawang kapatid. Pangalawang kapatid. Sige, dahil dyan, pangalawang kapatid, hindi ko na muna guguluhin ang kapatid ko.
pumasok ka na rito at magpakita sa akin agad. Zhongling, kung wala kang awa, huwag mo akong sisisihin kung magiging malupit ako. President, kailangan niyo po bang palitan ng gamot niyo? Hindi naman masakit ito. Bakit kailangang palitan ng gamot? Ibigay mo itong medicine kit doon kay Zhong. Ibigay mo iyan sa taong iyon. Sabihin mo sa kanya, galing iyan sa akin, kay Hixiao. Hindi ba ayaw niya ng malasakit ko? Lalong gagawin ko iyon. Sandali. Sabihin mo na lang na galing iyan kay Healing Joe. Ngayong bumalik na si panganay na master, siguradong gusto kanyang tanggalin sa He Group. At isa pa si panganay na master, ay naging president din ng He Group sa loob ng ilang taon. Ang babaeng ito, si Binibining Luo, ay baka bahagi lang ng isang bitag gamit ang kagandahan. Huwag po kayong mahulog sa kanya. Sa tingin mo ba, posibleng ang bitag na ito ay para pala kay Healing Joe? Pagkatapos mong ihatid ang gamot, imbestigahan mo si Healing Zhao at ang mga ginawa niya noon sa He Group. Opo, sir. Attorney Liu, ang formula, nakuha ko na. Maaari na nating kasuhan ang He Group pati na si Healing Joe. Ilang araw pa lang akong nakabalik pero nasangkot na agad ako sa kaso. Napakalas-malas talaga. Siguradong ang walang hiyang si Hixiao na yan ang gumagawa ng kalokohan sa likod ko. Maliit na kaso lang naman yan, di ba? Huwag ka nang masyadong magalit, kumain ka muna ng agahan bago ka umalis. Wala na akong ganang kumain. Kapag nalaman ko at nalinaw ko na kung sinong tuso ang nagdemanda, talagang tatapusin ko siya. Nagbenta talaga sila ng may lasong gatas sa mga sanggol? Talagang wala silang konsensya? Wala na sila matapos tumalon sa gusali? Napakaswerte pa rin nila dahil natapos na ang pagdurusa nila? Ate, balita ko ang ate niya ay nawala sa kandungan ng lalaki at hindi lang isa ang kasama niya. Ang pamilyang ito ay talagang hindi mabubuting tao. Paano pa ba makakapagpalaki ng anak na ganyang walang delikadeza? Putui, ang mga ganyang pamilya ay dapat na pinarurusahan. Miss Jong, nasilip na ang lahat ng ebidensyang nakalap sa loob ng 5 taon. Ang recipe na hawak ni Attorney Liu, ang pinakamahalagang ebidensya natin. Kapag naisumite na iyan, siguradong mananalo tayo. hindi pa ba naisusumite ang recipe ni Attorney Liu? Hindi pa po. Magsisimula na ang hearing. Bakit wala pa siya? Attorney Liu. Hindi ako si Attorney Liu. Healing Zhao? Buti naman at kilala mo ako. Si Attorney Liu ngayon ay espesyal na panauhin ng aking kumpanyang Pamilyang He, kaya mag-isa ka na lang sa korte. Iginigit ng apela para kay Healing Jonah. Ang kaso ng sinasadyang pagkalas ay kulang sa matibay na ebidensya at hindi sapat para patunayan ng paratang. Ibinasura ang hiling na litigasyon. Tapos na ang lahat. Ang 5 taong pagpupursige ay nauwi sa wala. Healing Zhao. Dahil hindi ko na magagawang linisin ang pangalan ni Pamilyang Zhong, kung gayon, sabay tayong magdurusa. Jinding Clubhouse. Young Master po. Sabihin mo sa mga matatanda sa board. Huwag nila akong kukulitin kung wala namang mahalaga. Ang mga dokumento lang ang titingnan ko. Hindi po ito tungkol sa board. Ito po ay tungkol kay Master Young Master, tungkol po kay Miss Jong. Ayon po sa mga nakasama ni Master Young Master na mga anak mayaman noon, si Miss Jong Jongshu po ay hinila ni Master Young Master papasok ng kwarto at minaltrato hanggang sa wala na siya. Nang malaman po ng mga magulang ni Pamilyang Zhong ang nangyari, ay nagpatuloy silang mag-apela, pero para maprotektahan ang reputasyon ng Pamilyang He,
Binayaran ng matandang lalaki ang mga saksi, hindi ba? Opo. Laging nakikipaglaban si Pamilyang Zhong kay Master Young Master. At para makawala kay Pamilyang Zhong si Master Young Master, nilagyan niya ng masamang gamot ang formula ng gatas ni Pamilyang Zhong dahilan para malugi si Pamilyang Zhong. Pagkatapos, nawala ang mag-asawang Pamilyang Zhong sa isang aksidente. Nawala ang kanyang mga mahal sa buhay at siya mismo ay napilitang mamuhay sa kalsada. Hindi ko akalaing si Lingling ay mag-isang pinasan ang lahat ng ito. Dapat mas maaga akong nag-imbestiga. Nang sa gayon ay hindi na niya hinarap ng mag-isa. Ang hayop na Healing Joe na iyon? Talaga bang gusto mong samahan ang batang si Pamilyang Zhong para kalabanin ang Pamilyang He? Gusto mo ba talaga na samahan ang babaeng si Pamilyang Zhong para labanan si Pamilyang He? Tungkol naman sa kaso ngayong araw, siguradong matatalo siya. Kung gusto mo siyang protektahan, hayaan mo siyang manatili sa ibang bansa. At huwag na siyang pabalikin habang buhay. Sasabihin ko na sa iyo ang totoo, nabayaran ko na ang abogadong humahawak sa kaso niya. Ano? Binayaran mo ang abogado ni Zhongling? Si Zhongling ay kumikilos ng hindi nag-iisip sa kahihinatnan. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Bilisan nyo, hanapin nyo si Healing Joe para sa akin. Limang taon na ang nakakalipas dahil sa isang peking formula ni Young Master He, nagawa niyang mapabagsak ang Zhong Group. Ngayon naman si Young Master He, sa pamamagitan ng pagputol ng lahat ng suporta, nagawang patumbahin ang Zhongling nang hindi ito nakapaghanda. Young Master He, napakahusay niyo. Bilib na bilib po ako sa inyo. Ang mga talentong katulad mo ay bibihira na lang talaga. Kapag nakuha ko na ang He Group, gagawin kitang director ng legal department. Salamat po. Salamat po, Young Master He. Wow! Ito, maupo kayo rito. Young Master He, tingnan niyo po kung paano ito aayusin. Ang babaeng ito, masyado siyang inosente, gaya lang ng tatay niya. Ang babaeng ito ay kasing uto-uto ng kanyang ama. Talagang gusto niya akong sumunod sa hukay ng pumanaw niyang kapatid? Nananaginip siya. Noon, nagawa ko ng tapusin ang buhay ng mga magulang niya. Ngayon, kaya ko ring gawin na siya ay tuluyang mawala sa mundong ito. Sige, tama yan. Ang tindi mo talaga, Young Master He, Young Master He. Nabalitaan ko noong una, kinalaban ni Zhong Group si Young Master He dahil daw ang kanilang panganay na anak na babae ay sikat na sikat, si Zhong Shu. Noon bilang isa sa mga pinakamagandang babae. Kamusta naman siya? Ikwento mo naman sa amin, boss. Siya ay tunay ngang isang napakagandang babae. Hindi lang maganda ang mukha, ang kutis niya pa ay napakakinis at napakalambot. Sayang at hindi siya nakinig sa akin. Gusto ko pa sana siyang makasama ng mas matagal, ngunit sayang. Hayop ka, matatapos ka rin. Walang hiya ka. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Zhongling. Young Master He, siya ang pamilyang Zhong ikalawang binibini. Zhongling. Kaya naman pala, ikaw ang bata ni pamilyang Zhong. Hindi mo lang ako niloko, sinubukan mo pa akong tapusin. Pinahamak mo ang ate ko.
at pinilit mong tumalon ang mga magulang ko. Kulang pa ang saktan ka sa lahat ng ginawa mo. Gusto kitang pagbayarin sa lahat ng sobra-sobra. Bruha ka, sinubukan mo talaga akong saktan. Sige, dahil ikaw na mismo ang lumapit, paglalaruan kita ng husto. Walang hiya ka? Nakuha mo pa akong kagat-kagatin. Hishaw, tama nga ako na may ugnayan ka sa walang hiyang babaeng iyan. Sige. Tamang-tama ang dating nyo. Dahil isasabay na rin kitang tapusin. Halina kayo, hulihin niyo siya. Panganay na master. Siya ang CEO ng He Group. Kumukuha lang kami ng sahod sa He Group. Paano po namin magagawa iyon sa boss namin? Isang hayop lang si Hishaw. Ako ang tunay na CEO ng He Group. Ang He Group at ang kumpanya ay dapat maging akin lang. Kumilos na kayo. Lingling? Okay ka lang ba? Lingling! I'm sorry, huli na ako ng dating. Hishaw, huminto ka. Susubukan niya akong saktan. Isa siyang kriminal. Pinoprotektahan mo ba ang isang kriminal? Ano naman kung pinoprotektahan ko siya? Kung may gagawin ka, sa akin mo gawin? Huwag mo siyang hahawakan. Hayop ka, Hishaw. Kung hindi kita parurusahan, hindi mo malalaman kung sino ang mas nakatatanda. Hishaw. Hishaw, ako ang kuya mo? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Isusumbong kita kay Lolo? Huwag kang padalos-dalos. Pagbabayarin ko siya. Pagbabayarin ko siya. Huwag kang padalos-dalos. Pinagbayad niya ang pamilya ko. Hindi ko siya hahayaang makawala. Paparusahan ko siya. Healing Zhao. Lingling, huwag kang mag-alala. Ang galit na ito, ako mismo ang magpapabayad sa kanya para sa'yo. Tara na. Magbayad ka. Lingling. 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 Doktor, kumusta po ang asawa ko? Huwag kayong mag-alala. Ligtas na ang pasyente, pero mahina pa ang katawan niya. Kaya kailangan niya ng matinding pahinga. Papa. Mama. Ate. Ate. Healing Zhao. Healing Zhao. Pagbabayarin kita. Lingling, kumalma ka. Tungkol sa nangyari kay Heling Zhao, hayaan mong ako ang bahala roon. Ang hustisya para sa pamilya ko, bakit ko ipapaubaya sa iyo? Inutusan ka ba ni Pamilyang He? Nabantayan ako? Kung hindi, bakit ayaw mo akong hayaang tapusin ang walang hiyang Healing Zhao na iyan? Plano mo bang ikulong ulit ako? Sinasabi ko sa iyo, huwag kang umasa. Kahit ibuwis ko pa ang buhay ko, sisiguraduhin kong matatapos si Healing Zhao. Lingling, Lingling, nagkakamali ka? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hishaw, bitawan mo ako, Hishaw. Lingling, Lingling. Magpahinga ka muna. Kumalma ka muna. Kumalma? Paano mo ako mapapakalma?
Alam mo ba, ang pangalang iyon ay pangalan naming dalawa ng ate ko. Tunay siyang napakaganda at mabait, kailanman ay hindi siya nakipag-away sa akin. Noong bata ako, palagi akong nagkakamali. At selosa rin ako. Pero hindi siya nagalit sa akin. Uupo lang siya doon, tahimik at malumanay na tinitingnan ako. Ganoon siya katahimik na tao, pero bakit noong mawala siya, puno siya ng dumi? Bakit? Sabihin mo sa akin. Bakit nung nawala siya, ay puno siya ng dumi? Bakit mo sinabi sa akin? At ang mga magulang ko? Katarungan lang naman ang gusto namin. Pero bakit sa huli, sila pa ang kailangang mawala? Bakit sa huli, ay sila pa ang kailangang mawala? Wala na ang pamilya ko, kaya paano mo gustong kumalma ako? Paano mo ako mapapakalma? Pasensya na, kasalanan ko ang lahat. Huwag kang mag-alala. Siguradong ang Healing Zhu ay mapaparusahan. Ako at si Xiaoyi ay laging nasa panig mo dahil iisang pamilya tayo. Lingling? Huwag kang mag-alala. Hindi ko talaga palalagpasin ang ginawa ni Heling Zhou. Mommy! 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 Mommy, miss na miss ka na ni Xiaoyi. Mommy, miss na miss ka na po ni Xiaoyi. Xiaoyi, bakit mag-isa kang pumunta rito sa ospital? Halika, bubuhatin ka ni Daddy. May sakit ang mommy mo? Hindi siya pwedeng mapagod. Napakagaling ni Xiaoyi. Nakakaalis ka na ng mag-isa sa bahay. Pero bata pa si Xiaoyi, kaya hindi pa tamang lumabas ka nang walang kasama. Sa susunod, huwag mong kalimutang humingi ng tulong kay Asistenteng Lee. Maliwanag ba? Naku Daddy, napakamasalita mo naman po. 5 taon na po si Xiaoyi. Hindi na ako paslit na 3 taong gulang lang. Paano namang hindi ko malalaman na dapat may kasamang matanda sa pag-alis? Mommy, may inihanda akong regalo para sa inyo. Hintayin niyo po. Sige. Tingnan mo kung gaano kabait si Xiaoyi. Pangako, huwag mo nang uulitin ang ganoong kapahamakan. Sa problema nating matatanda, huwag nating isali ang bata. Huwag kang mag-alala. Kahit sino pa iyan, hindi ko hahayaang saktan nila si Xiaoyi. Iwan ko muna kayo rito. Mommy, maligayang kaarawan po. Ito po ang regalong inihanda ko para sa kaarawan nyo. Oo nga pala. Kaarawan mo pala ngayon. Kung gayon, ako ay... Kung may kailangan ka pang gawin, mauna ka na. Sapat na nakasama ko rito si Xiaoyi. Napakalaki talagang tanga ni Daddy. Kailangan ko na naman siyang iligtas ulit. Daddy, hindi ba't ikaw ang nagpahanda ng mga sangkap kay Uncle Assistant? Bakit parang bigla kang aalis na? Oo nga pala. Sa iyong kaarawan, dapat may kaunting seremonya. Itong cake, dapat ako mismo ang gagawa. Hindi nga nasayang ang pag-aaruga ko sa panganay ko. Maaasahan siya sa tamang pagkakataon. Xiao, sa totoo lang. Mommy, gusto rin pong gumawa ng cake ni Xiaoyi para sa'yo. Kaya lang si Xiaoyi ay mas maliit pa po sa lamesa. Hindi po matiis ni Xiaoyi na ang mami pa ang gagawa ng sarili niyang cake. Kaya hayaan na po natin si Daddy ang gumawa. Mami, gusto rin pong kumain ng cake ni Xiaoyi. Kaya payagan mo na po si Daddy na manatili rito. Ikaw talaga. Ano po sa tingin niyo, Daddy? Maaasahan po ba si Xiaoyi? Siyempre, ang anak ko ay ang pinakamaasahan sa lahat. Sige, gagawa na ako ng cake. Mommy, Bakit po? hayaan niyo pong silipin ni Xiaoyi si Daddy para malaman kung tumitira na siya ng cake. Ano? Si Daddy ba ang gustong tumira? O baka naman ikaw? Sinunog na ni Healing Zhou ang recipe. Kung gusto nating makabawi, kailangan nating mag-isip ng ibang paraan. Ngayong mga panahong ito, kailangan na nating mabilisang tapusin ang relasyon natin sa kanila. Gustong-gusto ni Mami ang prutas, dagdagan mo pa.
Xiaoyi, pwede ba na huwag kang makialam? Pinaghirapan ko itong pakinisin. Paglalagay lang iyan ng cream, pero inabot ka na ng 30 minuto. Sa bilis na iyan, himatayin na si Mami sa gutom. Hayaan mo na ako ang gumawa. Mas maraming prutas, mas maraming cream. Gusto iyan ni Xiaoyi. Aba, hindi iyan tama. Ang pangit niyan. Paano naman kakainin ni Mami ang ganito kapangit na cake? Yahey! Tumukha ng pusa si Daddy. Xiaoyi. Meron ka na rin. Para kang kutring. Antok na ba si Xiaoyi? Opo. Kung ganoon, matulog na tayo. Antok na ba si Xiaoyi? Oo. Kung ganoon, matulog na tayo. Hindi ko sinasadyang biruin siya. Hindi ko akalain na madali siyang mapikon sa biro. Xiao, umalis ka na. Mamaya pagising ni Xiaoyi. Magpapasundo ako para ibigay siya sa iyo. Simula ngayon, wag na tayong muling magkita. Bakit? Dahil galit ako sa pamilyang He. Galit ako sa bawat tao sa pamilyang He. Kung alam ko lang noon na galing ka sa pamilyang He, hinding-hindi ko isisilang si Ji. Ayoko nang magkaroon ng ugnayan sa kahit kanino sa pamilyang He, kahit pa ikaw, kahit pa ang sarili kong anak. Daddy! Kain tayo ng cake! Pati sa panaginip si Xiao pa rin ang iniisip mo? Mukhang malaki na talaga ang tiwala mo kay Xiao. Kaya kampante na si Mommy. Naipaubaya ka sa kanya. Xiaoyi, si Mommy ay may napakahalagang bagay na kailangang gawin. Kapag wala na si Mommy, dapat makinig ka lagi kay Papa. Hindi ba't kakalabas mo lang? Bakit ka bumalik? Kapag nagising na si Xiaoyi mamaya, sabay-sabay tayong kumain ng cake. Kundi ay tiyak na iiyak na naman siya. Tutal mula nang isilang siya. Tuli, sa bawat kaarawan mo, ay palagi kanyang sinasamahan. Bawat birthday mo, palagi mo siyang kasama. Nay, Tay, Ate, tulungan niyo ako. Sabihin niyo kung anong dapat kong gawin. Sobrang sakit na po ng puso ko. Hindi pwede. Habang tumatagal ay lalo lang akong hindi makakaalis. Ang umalis na ngayon ang siyang pinakamabuting desisyon. Malapit nang maluto ang pagkain, maupo ka muna doon sa hapag. O kaya naman, gaya ng dati, tabihan mo ako rito at panoorin mo akong magluto. Heto na ang huling putahe. Wow! Napakaraming masasarap na pagkain. Ang galing talaga ni Daddy. Kumain muna kayo ni Xiaoyi. Babalik lang ako sandali sa mansyon. Sige na, kain na kayo. Ang mga bagay na pinapaimbestiga mo ng lihim ay nalaman na ng matanda. Pinapatawagan niya ngayon sa mansyon. Siguradong mananagot po kayo rito. Ano po kaya kung huwag na kayong pumunta? Naitabi ng maayos ang lahat ng ebidensya at mga testigo, di ba? Opo, sir. Kung ganoon ay walang problema.
Siguradong mapaparusahan lang ako ng kaunti. Hindi naman ito ang unang pagkakataon. Bantayan mo nang mabuti sina Lingling at Xiaoyi, lalo na si Lingling. Huwag mo siyang hahayaang makaalis. Sige po. Tiyak na matinding parusa ang aabutin ni boss ngayon. Malamang na mahigit 2 linggo siyang hindi makakabangon sa kama. Sino kaya ang pwedeng mag-alaga sa kanya? Masarap ba ang pagkain? Madam, masama po ang balita. Mapilit po ang batang amo na idemanda ang kuya niya at isinama na siya ni Elder He. Mukhang napakadelikado nito para sa kanya. Puntahan niyo po agad siya. Ano? He Xiao, alam mo ba ang pagkakamali mo? Wala akong pagkakamali. Walang hiya ka. Tignan mong mabuti ang ginawa mo. Sa loob lang ng 3 araw, mahigit 20 supplier ang nagkansela ng kontrata sa atin, pati na ang ibang mga partner. Ang iba ay sumusunod sa kanila, at ang iba naman ay nagmamasid na lang. Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. He, Xiao, para sa isang babae, idadamay mo ang buong pamilyang He. Sulit ba talaga ito? Third Grandpa? Mali po ang sinasabi ninyo. Ang sitwasyon ng pamilyang He ngayon ay hindi gawa ng isang babae. Ang mga pagkakamaling ginawa ng Healing Zhao ay dapat lamang parusahan, pinaaga ko lang ang kaganapan. Ikaw. Paano nagkaroon ang pamilyang He ng apo na katulad mo? Isang sumpa. He Xiao, kung wala ang pamilyang He, ikaw, He Xiao, ay nasa squatters area pa rin at nakikipag-agawan ng pagkain sa mga asong kalye. Huwag mong kakalimutan ang pinanggalingan mo. Kayo ang nakalimot sa pinanggalingan nyo. Dahil nung una, kayo ang nagmakaawa na bumalik ako sa pamilyang He. Kayo ang nakalimot sa pinagmulan nyo. Noon ay kayo mismo ang nagmakaawa sa akin na bumalik sa pamilyang He. Sinunod ko ang gusto nyo, pinalaki ko ang He Group. Dapat pa nga ay magpasalamat kayo sa akin. Lapastangan, tumahimik ka. May kasalanan ang elder brother mo. Sa loob lang ng ating tahanan, maaari mo siyang parusahan sa kahit anong paraan. Kahit pa ipadala mo siya sa isla at manatili doon habang buhay, wala akong sasabihin. Pero bakit mo kailangan idamay pati ang He Group? Lumabag siya sa batas, kaya dapat lang siyang parusahan ng batas. Para sa mga taong kaniyang naagrabyado at pinagbintangan ng mali, bibigyan sila ng katarungan ng pamilyang He. Sige. Kunin niyo ang mga gamit na pamparusa. He Xiao, hindi ba matigas ang loob mo? Ngayong araw ay didisiplinahin kita ng matindi. Titingnan ko kung hanggang saan ang tapang mo. Sige, saktan niyo. Bugbugin niyo siya ng matindi. He Xiao, huwag mo kaming sisihin kung wala kaming awa. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Tigil. Kapag sinaktan niyo pa siya uli, bilang kaisa-isang survivor ng pamilyang Zhong, ay tatawag ako ng isang press conference para hiyain ang buong He Group sa harap ng lahat. Daddy, okay ka lang po ba? Okay lang ako. Ang pamilyang Zhong Group ay galing sa marangal na lipunan. Pero bakit ka pinalaki ng ganyan na walang kahit anong galang? Usapan ito ng pamilyang He. Anong karapatan mong makisali? At ano namang klaseng patakaran ang mayroon kayo kung pinagtatakpan nyo ang inyong apo na kriminal at suwail? Iyan ba ang tinatawag ninyong disiplina? Kung hindi dahil sa sobrang pagpapahalaga nyo sa inyong dangal, ay hindi magiging ganito kalala ang ugali ni Heling Zhao. At hindi sana nawala ang mga magulang at kapatid ko. Magbabanggit kayo ng disiplina sa harap ko? Nararapat ba kayo? He Xiao, dahil narito na tayo sa puntong ito, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. He Xiao, dahil wala na tayong magagawa, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, iurong mo ang kaso at i-anunsyo sa publiko na ang lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali. Pangalawa, putulin mo na nang tuluyan ang ugnayan mo sa pamilyang He. Isama mo ang babaeng iyan at lumayas na kayo ng napakalayo. Hi. Ako. He Xiao, manatili ka na lang sa pamilyang He. Kahit na umalis ka pa sa pamilyang He, hindi pa rin ako sasama sa iyo. Dahil ang nakaharang sa ating dalawa ay ang matinding galit dahil sa nangyari sa aking pamilya. Kaya mas mabuti pang manatili ka na lang ng maayos sa pamilyang He. Para sa aking Zhongling, ako mismo ang gagawa ng paraan para pagbayarin kayo.
Alam ko na sinasabi mo ang mga bagay na ito dahil ayaw mo akong mailagay sa alanganin. Pero Lingling, ang una kong tahanan ay galing sa iyo. Lolo, marami po kayong itinuro sa akin at ramdam ko po ang tunay ninyong pagmamahal. Ngunit kumpara sa pagmamahal na may mga kondisyon, ang walang kondisyong pagmamahal ay mas dapat pahalagahan dahil ito ay mas mahalaga. Ikaw. Hi. Elder brother, elder brother, elder brother, huwag kang umalis. Hindi pa po natatapos ang problemang ito. Lingling, bilang isang pamilya, hindi na tayo muling magkakahiwalay. Pwede ba? Sige. Binili ko na ang lugar na ito. Simula ngayon, ito na ang ating magiging tahanan. Daddy, kailangan ko na pong pumunta sa banyo. Narito na po ako. Narito na si Aling. Nag-shopping kami ni Mama ngayong araw at ibinili kita ng damit. Subukan mo, bilis kung bagay sa iyo. Bagay ba? Oo. Napakaganda mo. Nakuha na ang lahat ng mga ebidensya at nasa kustodiya na rin si He Lingzao. Huwag kang mag-alala, hinding-hindi na siya makakatakas ngayon. Zhongling, walang hiya ka? Hindi mo talaga ako tinatantanan? Pinahihirapan mo ako ng ganito. Maghintay ka lang. Bago ako umalis, sisiguraduhin kong matatapos kita. Matulog ka pa ng kaunti. Xiao! Dito lang natulog si Xiaoyi kagabi. Pero habang natutulog si Xiaoyi, ay binuhat niyo po siya paalis. Ano? Xiaoyi, hindi ba't usapan natin? Pupunta tayo sa amusement park ngayon? Hindi tayo pwedeng mahuli. Bilisan mo at magbihis ka na. Naku! Ang napakahalagang bagay na ito, paano itong nakalimutan ni Xiaoyi? Mommy! Daddy! Magbihis na rin po kayo ng mabilis. Pupunta na tayo sa amusement park. Lingling? Napagod ako buong gabi? Pwede mo ba akong patawarin? Tungkol naman diyan. Maliit na sinungaling. Kung saan isusuot ang singsing na ito sa hinaharap, depende na iyon sa ipapakita mo. Sa susunod, kung saan isusuot ang singsing na ito, ay depende pa rin sa ipakikita mo sa akin. Daddy, Mommy, tapos na po ba kayo? Heto na, darating na. Heto na kami. Maya-maya ay pupunta tayo para maglaro ng bumper cars. Okay ba iyon? Xiaoyi, masaya ka ba? Bilis, umiwas ka. Xiao. 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 Ang singsing. Singsing? Ang singsing. Xiao, hindi ka pwedeng mawala ng ganito na lang. Gusto ko na mabuhay ka. Gusto ko na manatili kang buhay, Xiao.
Kailangang manatili kang buhay, Hixiao. Si Healing Zhou ay napatunayang may masamang hangarin. Dahil sa seryosong insidente ay hinatulan ng parusang kamatayan na dapat isakatuparan agad. Ang Zhong Group Mother and Baby Supply Shop ay opisyal ng bukas. Susunod ay ating tawagin ang ating founder na si Zhong Ling para magsalita. Ang gatas ng Zhong Group ay dating paborito ng mga ina. Ngunit dumanas din ito ng paninira, hanggang sa naging kinasusuklaman na dahil sa kontaminasyon. Ngunit ngayong araw, formal ko pong sasabihin sa inyong lahat na ang taong nanira sa Zhong Group noon ay naparusahan na. Ngayon, ang Zhong Group sa ilalim ng aking pamamahala ay magkakaroon ng bagong anyo at muling haharap sa inyong lahat. Ang kalusugan, kaligtasan, at sustansya ay mananatiling simbolo ng Zhong Group bilang pinagkakatiwalaang brand ng gatas. Daddy, may ibubulong ako sa inyo. Maraming dumating sa kumpanya ni Mami na mga gwapong binata. Ang gagwapo nila at mas bata pa sila kaysa sa inyo. Kapag nagpatuloy kayo sa pagtulog dito, maaagaw na si Mami ng iba. Kilalang kilala talaga ako ng anak ko. Nakahiga ka lang dyan, hindi ko alam kung kailan ka magigising. Baka mamaya, sumama na talaga ako sa kung sinong gwapong lalaki. Daddy! Uncle Doctor, gising na po si Daddy! Lingling. Lingling? Sabi mo noon ay pananagutan mo ako? Lingling. Pakasalan mo ako. Pwede ba? Sige,